Pilipinas, ang oras po natin alas 6:36 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Pati na sa mga kabayan natin sa West Philippine Sea. Yung ating mga Navy dyan, mga Coast Guard, magandang gabi po. At syempre, kasama nyo po ngayong gabi sa programang Dos Kumpanyera. Dos Kumpanieras. Pero solo muna si Kumpanyera Attorney Cam ngayon. Attorney Cheryl Adami Molina. Sa ngalan po na aking kapartner, Attorney Rina Seco. Medyo busy lang si Attorney ngayon at meron siyang pinuntahan. Kaya soloista muna tayo ngayong gabi. Maganda po ang ating tatalakayin dahil may kinalaman po ito, no? Sa clean title na tinatawag natin, yung mga mahilig pong bumili ng mga properties, mga naghahanap po sa marketplace, ayan, sa Facebook, mga kakilala, di ba? Pag naghahanap tayo ng bibilihin nating bahay at lupa, ang lagi nating hinahanap, meron ba ngayang clean title? Dos Kumpanieras. Ano ba yung clean title na yan? Kasi kahit meron siyang titulo, paano mo malalamang malinis yung titulo? Siyempre gusto natin, no, kapag tayo po ay nakikipag-transact sa mga ganitong transaksyon, yung mga bilihan ng properties, gusto natin na yung bibilhin natin at yung pagbibilhan natin, ipepresent sa atin, quote and unquote, ayan, clean title. Binigyan ka ng titulo, pero hindi mo alam. Baka naman po, yung titulo na yan o kaya yung property na yan, merong pending litigation. Dos Kumpanieras. Paano mo masasabing clean title yon? O kaya naman, yung property na yan, o ang linis-linis on its face, no? Pero, naka-mortgage pala. Meron dyan, pinakitaan ka ng titulo. Yung pala, na-foreclose na. Pinakitaan ka ng titulo. Yung pala, ninakaw lang pala. So ano ba ang ibig sabihin ng clean title? Pag may pinakitang titulo, walang mga annotation sa likuran, walang mga encumbrances, ibig bang sabihin, malinis na yon? So dito po papasok yung sinasabi natin na due diligence. Ayan. So ang tip po lagi, no, sa mga gusto pong bumili ng property, ayan, kayo po ay pupunta sa my Registry of Deeds. Ayan. Especially, no, sa mga extension nila. Ang mga extension po ngayon ng Registry of Deed, napakaganda dahil most likely nasa mga malls po ito. Pwede po kayong manghingi ng tinatawag natin na certified true copy ng title. Yan. So dito po makikita, no, ang process po nito mga 1 to 3 days, 3 to 5 days, no? Yung pinakamabilis po is 3 days, no? Meron na po yung copy na yan. So kapag meron na pong kopya, doon niyo po makikita kung merong pong mga annotation, kung merong mga nakakabit, no, doon po sa property na dapat nyong bilhin. So, yun po ang pinaka-importante. First step lagi yan. So, kapag bibili ka ng property, asan po yung title? Sasabihin sa'yo, clean title po yan. Malinis po yung titulo na yan. Okay, fine. Sige, kunin mo yung title, yung CTC number,
and then pumunta ka sa may Registry of Deed and then you get the certified true copy nung title para makita mo kung ito nga bang ibinibenta sa'yo ay malinis. Dos Compañeras. So, ganun po lagi first step natin. So, yun po ang ibig sabihin natin ng clean title. Ang hirap kasi, no, kapag halimbawa, no, yung mga napopost po sa mga Facebook, pasalo, ganyan, no? Clean title. O kaya binibenta po, clean title. Ang daming nagsasabi na clean title, pero which is not, hindi naman totoo. Kasi merong mga nakakabit doon sa property, no? Ang gusto natin kasi, malinis lagi na titulo. Ibig sabihin, so walang mga annotation, pag binenta, walang problema. Kasi kung halimbawa po, no, pending litigation, nandoon po, no, natalo po yung buyer ninyo at naliit yung kanyang property, so nakabase po, no, doon po sa kanyang rights, no. Kung mananalo siya o matatalo sa kaso, doon po magbabase kung maliliit o hindi, no, yung kanyang property. So ganun po, no. So beware. So sabi nga nila kapag bibili ka ng mga property, caveat emptor, always beware, exercise due diligence. Dos Compañeras. Meron po tayong malakas question for tonight sa mga gusto mong sumali at manalo ng 500 pesos. Naku, napakadali lamang po, no, sagutin ang katanungan. Ay, sa mga nagbabayad dyan, saan nga ba binabayaran ang amilyar? At ano nga ba ang amilyar? Ayan. So, sa mga hindi po nakakaalam, no, para sa ating mga kababayan, yung amilyar po, no, ay binabayaran po yan every year. So, ito po ay buwis na binabayaran, real property tax, kung kayo po ay may ari-arian, at ito po ay binabayaran sa, ayan, of course, sa munisipyo, dun po sa Municipal Treasurer's Office. Dahil karapatan po, no, may kakayahan po, may kapangyarihan, not actually karapatan, may kapangyarihan po ang local government na magkaroon po ng sariling budget sa pamamagitan ng ito po pag-impose ng mga taxes doon po sa kanilang mga constituents, no? Kaya po napakaswerte ng mga local government units kung meron pong mga malls, may mga buildings at mga mamahaling mga commercial properties na nasa kanila. Dahil tandaan po ninyo kapag commercial properties, mas mataas po ang pinapataw na buwis sa kanila. Dos Compañeras. Bago tayo magpatuloy, announce lang po muna natin, no, na meron pong advisory lang po mula sa Star City. Ayan po ha, sa mga gustong magbalak po na sumakay ng carousel o kaya naman po ng Star Flyer. Mga kabataan mahilig sa mga extreme rides, ganyan. So, ang Star City po ay hindi po magbubukas sa publiko sa darating na May 26, 2024. Sa linggo po yan ha, kasi po ito po ay merong pribadong event. So, pwede kayo pumunta Saturday na lang o kaya naman po Thursday or Friday. So, yun po, no, sa mga gusto pong pumunta sa Star City, nakabook po siya for a private event on May 26, 2024. Sa Sunday po yan. So, hindi po tatanggap muna, no, ng mga papasok sa Star City o yung gustong mag-ride sa Star City. So, might as well, kung hindi man this week, no, next week, pwede po. This week, punta na lang kayo, bukas, Biyernes, tsaka Sabado. Dos Compañeras. So bilihan pa rin po tayo ng ng property. Pero bago yan, batiin lang po muna natin yung mga nakatutok sa atin. Si Gael, laging present talaga tong aming number one fan. Si Gael, good evening. At si Christian Carlo, sabi niya, Dos Compañeras na. Buenas noches sa inyo. Pancho Sabordo Jr., good evening po. Ayan, Ray Mendoza, magandang gabi po. Happily listening here. Sobrang happy na yan ha. Happily listening here. Magandang good evening. Sabi ni Ruel Resyo. Mapapanood niyo po kami sa aming mga digital platforms. Puntahan niyo lang po ang DZRH News
Facebook page, DZRH News Television Facebook page at ang DZRH Dos Compañeras Facebook page kung saan marami na pong mga nakatutok sa atin. Uy, maraming salamat po. Hindi nyo kami iniiwan. Magandang gabi po, no? Kay Gian Polonia, ayan, kay Wilson Junior Aldea. Ayan, ganun din po, nanonood siya sa may Zambales. Si Jason Abulencia and Ligaya Orgues. Magandang gabi rin po. Silipin lang natin yung iba pa nating digital platforms. Magandang gabi po. Thank you po sa mga nag-share ng ating programa para naman po no, marami pa tayong ma-reach na mga manonood. At syempre, abangan po ninyo yung aming DZRH 85th anniversary. Marami po kami inhandang mga campaigns at mga promos at mga activities para po sa ating mga kababayan. Magandang gabi rin po, Jerry Sumagaysay. Zoraida Nieves Falyorina, sa BIR daw nagbayad. Hindi po sa BIR nagbabayad ng amilyar. Ay, si Miss Zoraida hindi nagbabayad ng amilyar. Ang binabayaran po more likely sa amilyar ay yung capital gains tax, no? Kapag nagkaroon po ng bentahan, ito po yung buwis na pinapataw, no? Kapag halimbawa binili yung isang property at usually ang nag-shoulder po neto ay ang buyer. Ang seller, unless otherwise merong usapan na pinababa yung total contract price at ang usapan si buyer ang magiging or mag-shoulder ng payment for the capital gains tax. Ayan. Si Jeffrey Villacorta, ayan. Alam niya kung saan binabayaran ang amilyar. Ganon din po si si Alan Kilala, magandang gabi po. At si Rizaldi Lorenzo, nanonood po sa May Kawayan, Bulacan. Good evening din po. Sabi ni Sarayna, sabi niya, ay, nagbabayad naman po. Okay. Eto pa, yung mga nanonood din sa atin po sa may DZRH News Television, ayan, silipin ko lamang po. Thank you so much po. Again po sa mga nag-share sa atin, maraming salamat. Kung meron po ay mga questions regarding po sa property, ayan, baka masagot ko po, no? Try po nating sagutin. And of course, yung mga gusto pa rin po sumali, pupuntahan nyo lang po yung DZRH Dos Compañeras Facebook page para sa ating malakas promo. Click nyo lang po yung message, mag-private message po kayo at doon po kayo sumagot. Huwag nyo pong ipopost yung inyong mga Gcash account number sa may mga comment section natin or sa chat box po dito po sa may YouTube, sa may DZRH TV 4K live stream. Dos Compañeras. Alright, ang tanong, kailan ba binabayaran po yung amilyar? Ayan. Compañeras. So, ang amilyar po, better, binabayaran po yan. Usually po, no, January, no, for the whole year. Mas better po, no, kapag maaga po kayong napunta sa munisipyo para magbayad ng amilyar, either last quarter of the year, mas malaki po ang mga discount, no? Kasi parang nire-reward po yung mga maagap magbayad ng kanilang mga obligasyon sa pagbabayad ng bugis, no? So kung kayo po ay magbabayad ng October, November, December, so may discount po yan. It's either 10%, tapos minsan nga pag January ka nagbayad, 1 to 31 or 1 to 15, merong ganun po na parang meron pang 5%. So it's up to you po, no, kung kailan nyo babayaran, pero mas advisable magbayad ng maaga. Dos Compañeras. So magkano po ang binabayad po sa amilyar? So usually po, no, it's 1% outside Metro Manila and 1 to 2% within Metro Manila. So yun po, no, 1% po ng value ng property. So kayang-kaya, 'di ba? So kung halimbawa po hindi kayo nakapagbayad, so ito po yung pinakaayaw natin, no? Yung magkaroon po kayo ng penalty. So on every delay po ninyo, subject for penalty po yan. So mas maaga magbayad po ng mga bandang October, November, December. Yan. Tsaka ang malupit po dito kasi, kung halimbawa po na hindi po kayo nagbabayad ng amilyar, so kapag kayo po ay na-issuehan as
tax payer or delinquency, no? Merong tax delinquent na inisyu sa inyo, ang pinakamaaring masamang mangyari sa inyong property, baka masubasta po ito sa public auction. So, kailangan pa rin po, no, na i-check lagi, no? Kapag may notice na, nako, delikado na. Bayad-bayad po ng amilyar pag may time. Yan. Ilan po ba ang titulo na ini-issue po sa Pilipinas? Usually po, no, ang titulo po ay ini-issue po sa owner, kopya ng owner, tas meron pong copy si Registry of Deeds. So, ibig sabihin, 2 copies lang po ito. Kaya po, kailangan po ninyong wag basta-basta ilalagay sa mga lugar kung saan hindi nyo makikita kasi baka mawala. Kasi importante po yan na ganun po kahalaga yung mga titulo, no? Para i-value po natin. 2 copies lang po yan. 1 sa owner, 1 po dun sa Registry of Deeds. Pag nawala po, you have to, file sa court para ma-issuehan ka ng titulo, no? So, importante, hawakang maigi ang titulo at wag ibigay kung kani-kanino. Lalong-lalo na, no, kapag yan po ay na-secure ng inyong mga kakilala, kamag-anak, no, at ibinenta sa iba, tapos halimbawa pineke pa ang inyong mga dokumento dahil inisyuhan nyo kuno ng special power of attorney na magbenta, no, to sell and to receive payment or proceeds dun po sa bentahan ng property, at yung nakabili po ay buyer in good faith, dun po kayo mahihirapan. Dos Compañeras. Ano po ang susunod na step kung halimbawa po nakakuha kayo ng titulo? Okay. Lalong-lalo na po sa probinsya kasi po ang property sa probinsya ay wala naman pong mga bakod at malakihan po ekta-ektarya. That's true, no? Sa mga probinsya po, medyo po doon ang mga ina-award sometimes sa mga agricultural land, medyo may kalakihan po, no? Whether or not nakuha ito through patent o kaya naman po na award ng gobyerno, ayan. So, ang gagawin po ninyo, kung nakakuha po kayo ng title, pwede naman po kayo na magpa-relocation survey. So, yung relocation survey po, pupunta po kayo sa pwede naman po sa mga private geodetic engineer, na may mga kumpanya ganyan. Meron dyan sa mga probinsya po. And then, ask lang po kayo doon kasi ang payment po for relocation survey depende po sa layo sa laki at sa hirap. Baka naman po yung property na yan may kasama pang mga maliliit na mga bundok, akyat, dun pa sa mailalim, ang layo ng pupuntahan. So, depende po yung payment. So, pag mga ganito po na meron na kayong title from the seller, lalong-lalo na po kung bibili po kayo, investment, dun po sa may probinsya, you contact yung relocation survey geodetic engineer. After po again, first step pa rin po, after po ninyo na ma-exercise ang ating due diligence, na pagkuha po ng certified true copy nung titulo na yon para po makita natin kung clean title nga ba na yan sa may Registry of Deeds. Okay? Dos Compañeras. Papaano po kung halimbawa po ay meron ng mga muhon? Okay na po ba yun? Double check nyo lang po, no? Kasi po minsan po yung mga muhon, lalong-lalo na sa probinsya, ginagalaw po, no? Naglalakad yung muhon. And yung po ay bawal na bawal. Meron pong criminal liability sa mga nakikinig po ngayon kung kayo po ay mahilig magtagal ng mga muhon. Ayan. And hindi naman po talaga yun yung boundaries ninyo. So, altering of boundaries po kasi ang pinapalitan nyo yung totoong boundary ng inyong property. It's either, of course, lalakihan nyo, alangan-litan nyo, di ba? So, bawal po yan. Meron po yung criminal liability, meron po yung kulong. So, wag nyo pong gagawin yan.
Sasagutin pa po natin ang iba pang mga katanungan sa pagbabalik po ng Dos Compañeras. Sa mga gustong sumali sa ating talakayan, again po, pwede kayong mag-comment sa comment section ng ating DZRH News Facebook Live, DZRH News Television Facebook Live, at sa DZRH Dos Compañeras Facebook Live. Ganun din po, pwede mag-chat sa YouTube. Hanapin lang po DZRH TV 4K live stream. Ayan. Sa question na, saan binabayaran ng amilyar? Pwedeng manalo ng 500 pesos para sa ating Malacash online promo. Kasama pa rin po, Attorney Cam, dito lamang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Magbabalik po ang programang Dos Compañeras. Ako po muna makakasama ninyo. Ako po si Attorney Cam Ray Mendoza. Magandang gabi. At ganoon din po sa ating mga nakatutok sa atin. Pinag-uusapan pa rin po natin, no, kung kayo po ay bibili po ng property. Ayan, ano ba ang ibig sabihin ng clean title? Yan. At sa mga OFWs natin, shout out po sa inyo. Alam niyo ating mga OFWs, ito po yung kanilang unang-unang laging ipinupundar kapag sila po ay nakapag-ipon at pinapadala po nila, no, dito po sa kanilang mga kamag-anak sa Pilipinas para pag-uwi nila or kaya naman po ay matapos ang contract nila sa ibang bansa, meron silang matatawag na naipundar na ari-arian dito sa Pilipinas. Okay? So, may question lang dito, no? Ano po ba ang nakalagay sa title? Okay. Doon po, no, kung kayo po ay very unfamiliar pa, no, doon po sa mga certificate, yung mga title, transfer certificate of title, o kaya condominium certificate of title, mga ganyan po, no, original certificate of title. Pag original certificate of title po, ibig pong sabihin, no, first time na natituluhan yung property, no? Kapag halimbawa ay binenta na po siya, ibig sabihin na transfer na. So, transfer certificate of title. Kapag halimbawa naman po bibili kayo ng mga properties, na mga condominium, ayan po. So, CTC, Condominium Certificate of Title. So, ganun po, no? Siyempre pag first page po niya, na mapapansin po ninyo, no? Kakaiba na. Unang ano yan is yung kakaibang papel na ginagamit po, no? In fact, no, minsan may times na nadidelay po ang Register of Deeds sa pag-release ng kanilang mga title kapag wala na silang pang-print daw nung document na yon, kasi importante yung medyo makapal na medyo rough, no, magaspang na papel na ginagamit po, no, sa pagpiprint ng mga titulo. Again, importante po kasi dalawang kopya lang nga yung titulo, isa sa'yo tsaka sa Registry of Deeds. So kung maraming magpapalipat ng titulo, so definitely nauubusan talaga sila. So yun yung first page, kung ano yung number, no, may nakalagay po doon, transfer certificate, title, number, blah blah blah. And then meron din po nakalagay nung of course dun sa second page yung technical description. Ayan, in fact, no, meron pong mga titulo, no, na yung pinaka main owner ay nasa harapan, pero sa second page nakalagay po doon yung co-owners niya. For example, meron pong spouses na mag-asawa nakabili ng property na tituluhan sa kanilang pangalan. Isa po doon, halimbawa po ay namatay. It's either yung wife or yung husband. So, kailangan mag-settle ng estate, no? Pag nag-settle po ng estate, ang mangyayari po, no, malilipat sa pangalan ni wife tsaka ng mga heirs, ng mga anak, yung property. So, minsan yung karamihan po, no, mapapansin po ninyo yung second page, nandun po yung mga co-owners. At eto, take note po pala, no, speaking of co-owners, no, kung pinag-uusapan po natin yung clean title, minsan may magsasabi dyan, clean title, binibenta. Pero, dahil sa settlement of estate, yung co-owners, mga menor de edad. Dos Compañeras. So, paano po yun? Mabibenta po ba yun ng basta-basta? The answer is no. Kasi kailangan po dumaan po yan, no, sa process kung saan papayagan po, no, i-file po nila sa korte, no?
dahil ang nanay po or yung tatay na naiwan no po doon sa kanyang mga minor de edad na mga anak, sila po ang magsisilbing guardian. So kapag guardian ka or may custody na custodian ka ng property ng isang minor de edad, so hindi mo basta-basta ito mapibenta. So kung bumili ka ng property, hindi mo agad-agad ito mapapatituluhan. Bakit? Kasi hahanapan ka ng mga oath of guardianship, yung mga ganun po, yung decision from the court na sinasabi na pinapayagan yung guardian na ibenta ang property for the benefit, no? Syempre yung mga pangailangan po, yung mga bata. So halimbawa, walang trabaho yung nanay, itong property na to ang magsisilbing parang panggastos din po sa mga basic necessities habang hindi pa nakakahanap ng trabaho yung nanay. So ganun po, no? Hindi siya clean title, not because wala siyang annotation, but because yung kasama po ng mga owners ay yung menor de edad. Yun. So isa rin po yan sa titignan ninyo. Dos Compañeras. So, isa pong sisilipin din ninyo ha, kapag halimbawa po magpapalipat kayo ng title. Meron na kayong clean title. Okay, fine. So, titignan po ninyo kung nagmamatch ba yung area and classification and yung owner sa tax declaration. So, kasi hahanapan din po kayo niya pag nakabili po kayo ng property, hahanapan po kayo ng tax clearance. Ayan. Kung updated ba na binabayaran ng buwis, up until this year na kayo ay nagkapendahan. At syempre, yung hahanapan din po kayo ng tax declaration of real property. Doon po, no, it's either land, kung lote lang, land and building kung meron pong nakatayong structure dun sa land. So, yun po yung mga kailangan i-watch out nyo lamang po. Okay? So, kailangan pareho po yan. You exercise your due diligence. Dos Compañeras. May question dito pa, paano po ba patituluhan ang lupa sa probinsya? Isa po akong OFW, gusto ko po mag-invest ng mga properties dyan po sa probinsya namin. Okay. Sa probinsya po, ayan siya. Unang-una po, i-check nyo po kung alienable and disposable yung bibilhan yung property. Baka naman po yung bibilhin yung property, mga forestry, no? Yung talagang hindi pa po pinapayagan na ibenta, hindi pa alienable and disposable. So, i-check nyo po sa Senro, or yung tinatawag nating Community Environment and Natural Resources. Okay, sa PENRO, yung Provincial Environment and Natural Resources, regarding po dun sa property na balak nyong bilhin. Okay? So, kung halimbawa po, more likely, sa province po, kasi mahal po magpatitulo at gagastos ka talaga, ang mga hawak po ng mga kababayan natin dyan, mga tax declaration. Okay? So, kung meron silang mga tax declaration, kailangan nyo rin po kasing i-check, no, kung sila po ba ay nakapag-apply for free patent o kaya naman po ay for CLOA. Ayan, Certificate of Land Ownership Award. So, ito ba ay na-award ng gobyerno sa kanila? Pag CLOA po kasi meron siyang restriction. So, kailangan 10 years after, no, bago pa po nila pwedeng ibenta. So, hindi po basta-basta. Basta may titulo na, galing CLOA, ang yung seller, maibibenta niya. So, parang hindi pa rin siya matatawag as or classified as clean title kasi hindi pa po niya pwedeng freely ma-dispose yung property. Okay? Dos Compañeras. And sa mga magpapatitulo po ng lupa, no, pag Senro, yung pinag-uusapan natin, or PENRO, if I'm not mistaken, dapat less than 5 hectares, no, ang inyong papatituluhan. Kunyari, that's 50,000 square meters, no? Pag more than that, more than 5 hectares, kailangan po, no, doon na po kayo sa DENR. So, check po syempre ng DNR, sino ba itong mga may-ari ng mga more than 5 hectares. Kukuha rin po kayo ng certification from the Municipal Trial Court o kaya po sa RTC ng clearance, no? Ibig sabihin, itong lupa ba na ito na balak niyong patitiluhan ay walang pending litigation. That's the reason kailangan po ng clearance from the MTC tsaka RTC. Tax declaration, tax clearance, and then inspection ng site. So, yun po yung mga gagawin kapag kayo po ay magpapatitulo and then you apply. No, meron po mga form na pinipirmahan. Kung ito po ba ay na-approve na ng isang survey, no? Na ipasa na. So, pag may mga meron na po nito,
okay na po yan o kaya na-subdivide na. So, naghati-hati na yung mga heirs pero hindi lang po napatituluhan. Kung meron ng plan for subdivision, pwede na pong ipatitle yan. Dos Compañeras. Eto naman, no, yung mga nagtatanong po sa ating Malacash online promo. Saan po ba binabayaran ng amilyar? Opo, sa munisipyo po yan. Doon sa Municipal Treasurer's Office, no? Doon po kayo magbabayad ng amilyar. Sa mga hindi nagbabayad po, magbayad na po kayo ha. Again po, meron po yung kakibat na penalty. Pinaka-worst po ay baka mawala sa inyo ang property. Okay, ano po ba ang dadalhin ng mga dokumento kapag halimbawa po magbabayad po ng amilyar? Madali lang po yan, no? It's either yung tax declaration po ninyo, kaya naman po, kahit copy lang po, kaya yung previous official receipt na binigay po sa inyo sa munisipyo. Kunyari, nagbayad po kayo last year, 2023. So, pagbabayaran po ninyo, yung the following year, 2024, dalhin nyo lang po yung, resibo ng pinagbayaran nyo last year. Tapos, meron na sa system nila yon. So, updated naman po yon. Kung wala naman po kayong resibo nung nakaraan, so, pwede po kayong magdala ng kopya ng inyong tax declaration. So, makikita naman po doon. Again po, dalawa po yan ha. So, it's either land o kaya naman po building. So, yung iba po kapag halimbawa sa land at hindi niyo po nagamit, hindi niyo po na-cultivate, meron pang additional tax yan para sa mga idle land. Okay, sabi nila ang dami-dami naman tax, ay ganun po talaga. Yan po ang hindi po natin matatakasan. Yan, sabi nga nila kapag tayo ay nabubuhay, dalawa lang po ang hindi natin matatakasan. Yung tax at saka yung death. Yung kamatayan. Kasi po, may chance pa rin po na hahabulin po kayo. In fact, pag halimbawa po ay hindi kayo nagbigay ng or nag-signify, nagbigay ng notice for improvement dun po sa may munisipyo, diba, hinahanapan po nila kapag kayo po ay magbebentahan, diba, yung certificate of no improvement, kung yung structure po ba dati ay ganun pa rin po ba o may pinagbago. So, importante din yun kasi may bayad pa rin po yun kapag meron po kayong improvements na ginawa. Kasi kada improvements, meron pong tax na kaakibat. Yan. Opo, syempre, tumataas yung value ng property. Pag meron may improvements, pag tumaas ang value ng property, tataas din dapat ang tax. Ganon. Okay, sa mga gusto pong sumali, again, puntahan lang po ang DZRH Dos Compañeras Facebook page. Sagutin po ang katanungan. Saan po binabayaran ang amilyar? Mananalo po ng 500 pesos mamaya sa pagbabalik ko. Pipili po ako ng winner. Kaya naman po pwede sumali, lahat po ay invited. Ito po ay iting mas malakas promo natin in celebration sa nalalapit nating 85th anniversary. Magbabalik po tayo ha, dyan lamang po kayo, kasama pa rin po ang Panyera ng Bayan. Ako po, si Attorney Cam. Hanapin niyo po ako sa TikTok. May TikTok account ko Attorney Cam, ayan. Doon po minsan kapag hindi po ako nakaprograma sa DZRH, sumasagot po tayo ng mga katanungan doon mula po sa ating mga kababayan. Oras po natin na 14 na minuto makalipas ang 7 ng gabi. Dos Compañeras. DZRH 85 Years Countdown. Grabe naman! 54 days na lang, 54 na araw na lamang. Tayo po ay magse-celebrate na ng ika-85 taon sa Pilipinas. Kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Siyempre, una sa Pilipino. Kaya po, abangan po yung aming mga activities na inihanda po para sa inyo. At syempre, of course, yung mga
campaigns namin and promos at yung mga pakulo namin. Ayan. Para po sa mga kababayan natin na laging nakatutok, nanonood, nakikinig kung saan man na lupalop na ng Pilipinas at lupalop ng mundo, no? Because of our digital platforms. Thank you so much. And of course, yung mga nanonood din po via cables. Maraming salamat po sa Sky Cable Channel 129. Ayan, doon tayo mapapanood sa may Signal Channel 18. Yung mga nanonood dyan, thank you so much. Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3, Bicol CATV System, TVZ Cable Network, JP Cable TV, Madera Cable TV, at sa lahat po nung ating mga relay station din po na nagka-carry over sa DZRH. Maraming salamat po. Dos Compañeras. Nakakasama niyo pa rin po. Ako po si Attorney Cam sa ngalan po ng aking kapartner, Attorney Rina Seco. Para sa Dos Compañeras, ang topic pa rin po natin ay may kinalaman po, no? Doon po sa clean title. Paano malalaman na yung property na binibili mo ay clean title? At ano nga ba ang dapat nyong gagawin, no? Kung kayo po ay nagbabalak bumili ng ari-arian, especially, no? Lupa at bahay dito sa Pilipinas. Sabi ni Victorino Duran, sabi niya maganda po talaga, mas maaga magbayad ng amilyar para ma-avail ng discount. Ayan. Pag late payment, sayang ang discount. Totoo po yan. May question lang dito. Tignan lang natin yung mga question sa ating sa ating mga digital platform. Sabi dito, bakit po kapag halimbawa bumibili po ng property, iba po ang nakalagay sa may tax declaration, yung sukat, at iba rin po kapag doon na sa na-subdivide. Ayan. Okay. May mga ganitong klase po talaga, no, na pag sinabi na ganito, no, blank square meters, kunyari, 100 o kaya 14,000 square meters. Tapos minsan may eksakto pa yung 14,868 square meters. Pero nung bibilhin na, ang nakalagay po dun sa plan, parang 14,000 lang. So may mga ganun po. So o kaya naman, no, bibilhin mo, nakalagay sa tax declaration, 20,000 square meters, no? Pero nung binigay sa'yo, parang ang na-plot lang ay sumobra, naging 21,000 square meters, no? So, depende po kasi yung tax declaration, ang nakalagay po lagi dyan, more or less. Hindi man eksaktong-eksakto, pero malapit doon sa sukat na nakalagay sa tax declaration. Yon. Dos Compañeras. May question din po dito. Sabi po sa ating ayan. Papaano naman po, Attorney Cam, halimbawa po, kung ipinangalan po ang property sa nanay. Ayan. Ako po ay OFW abroad. Nung gusto ko na pong ipalipat sa pangalan ko, nakikihati na po ang mga kapatid ko. Ayun! So pag ganito po, no, na halimbawa po, no, ikaw po ay nagtatrabaho abroad, syempre hindi mo maasikaso yung property. So ang gusto mo, no, ipalakad na lang dun sa mga kamag-anak mo dito sa Pilipinas at nagbibigay ka ng halimbawa, no, para hindi ka na magbigay ng mga iba pang documents. So pinapangalan na lang, no, kaila nanay, tatay, o kaya kamag-anak yung lupa na ininvestan mo. So, pag halimbawa ganito po, no, sa mga OFWs natin, ang nangyayari po kasi dito, nagkakaroon po kayo ng implied trust doon sa nagbili ng lupa para sa inyo. Hinahawakan lang nila dahil may tiwala kayo sa kanila, no? Meron kayong implied na tiwala sa kanila na hawakan yung property in your favor. So, kailangan patunayan po ninyo na kayo po talaga ang bumili ng lupa. So, kung may mga evidences to support, like for example, nag-deposit kayo ng ganitong halaga, na meron kayong usapan sa chat o kaya naman po sa mga emails regarding dun sa property na bibilin mo, tapos sinadjust mo na ipangalan sa kanya, so ano naman yun, makukuha naman po yun. So sa mga kapatid naman po na alam po ninyo na pinaghirapan po ng ate ninyo o kaya ng kuya nyo abroad
yung property na binili niya at pinangalan sa kanyang nanay or tatay, wag naman po sanang habulin, ano po. So may mga ganyan, no, kaya nag-aaway-away yung mga kapatid. So better, no, sa mga OFWs natin, ipangalan nyo na lang po sa inyo. So mag-execute na lang po kayo ng special power of attorney nang maglalakad po ng property. Pero ipapangalan sa inyo. On your name pa rin. Hindi po dun sa pangalan nung kani-kanino. Kasi dun nga po nagkakaroon ng problema, especially kapag halimbawa po, no, namatay yung pinangalanan nyo ng property and then may mga anak siya. So, in the eyes of the law, parang ang heirs, tagapagbana ang magmamana ng property. Pero, hindi nila alam, no? Igigit nila na sa nanay tatay nila yan. Hindi nila alam na sa'yo pala yan. Pinangalan mo lang sa kamag-anak mo. So, better pa rin, mas maigi na maghanap kayo ng mag-aasikaso, magbigay po kayo ng SPA, Special Power of Attorney, pero dapat yung pangalan po ay ng property na bibilihin nyo, ipangalan po sa inyo. Dos Compañeras. Eto, ang bilis naman, teka lang. Eto na ang DZRH Mas Malakas Promo Online. Sagutin lamang ang tanong ng ating announcer sa live Facebook page ng DZRH at instant meron kang 500 pesos na premyo. Ready? Makinig mabuti? Eto na! Okay, para sa katanungan, saan binabayaran ang amilyar? Ayan, marami mong sumagot sa Municipal Treasurer's Office. Very good kayo doon, ha? Very good. Pero ang ating pananalunin, ang daming sumali, maraming salamat, ay walang iba, kundi si Ramel Maluto ng Guimaras. Oy, paluto ka naman, Ramel. Congratulations, nanalo ka ng 500 pesos. Abangan po this week ang iyong papremyo dahil isasend po sa inyo. Thank you, nakuha ko na ang iyong GCash account. Ayan. Sa mga gusto pong sumali at hindi napalad ngayong gabi, wag po kayo mag-alala. Mahaba pa po ang ating DZRH Malakas promo para po sa inyo yan. Ayan, sa mga gusto pang sumali. May pahabol question pa po dito. Paano naman po kung halimbawa ang kapatid na nakakaluwag-luwag ang nagpa-renovate po ng bahay at namatay na po ang mga magulang namin, inaangkin na po niya. Kanya na po ba ang property? Ayan. So wala naman pong gano'n, no? Wala naman pong provision na kung sino nagpa-renovate, kanya na ang property. So ganun pa rin po kung halimbawa wala pong last will and testament, yung mga heirs pa rin po, no? Yung mga tagapagmana, halimbawa yung mga magkakapatid po, no? Kayo pa rin po ang magiging may-ari ng property. Usually po, no, kapag halimbawa po na hindi nagkakasundo ang mga magkakapatid kung kanino nga ba maiiwan yung property, ayaw mag-waive ng kanilang rights. Usually kasi kung halimbawa gusto nila ibigay kay panganay o kaya kay bunso, pwede silang mag-execute ng extrajudicial settlement of estate with waiver of rights. Ibig sabihin, wini-waive nila yung karapatan nila, binibigyan na lang nila sa kapatid nila na panganay o bunso yung property. Ngayon, kung hindi magkasundo-sundo, tapos inaangkin nung isang kapatid na nakaka-LL, nakakaluwag-luwag dahil siya yung nagpa-renovate, usually ginagawa dyan, binibenta na lang yung property and then iaawas po yung mga nagastos dun sa renovation before po maghati-hati sa proceeds. So, yun po yung pinaka-the best, no? Or may option din po yung nagpa-renovate ng bahay, halimbawa, or kaya nagpatayo ng bahay na mas mahal pa dun po sa lupa to pay the price na lang ng property. Yung share nung kanyang mga kapatid, ipabayaran niya. So, ganun po. Lagi naman pong pwedeng idaan sa maayos na usapan, lalong-lalo na sa mga magkakapatid. No? Kaya nga, tuwan-tuwa tayo dun sa nag-viral na magkakapatid. Naghati-hati ng property. O, dinaan sa BINGO, di ba? So, ganun po, basta lupa po talaga pinag-uusapan na marami pong mga nasasaktang damdamin, mga nagkakasira ang relasyon, lalong-lalo na po ng mga magkakamag-anak. So, mas maganda pa rin po pag-usapan at laging idaan sa mabuting pakikipag-usap, okay? Maraming salamat po sa mga tumutok sa programang Dos Compañeras. Abangan po ninyo again Mondays to Fridays po, 6:30 to 7:30. Susunod na po ang programang Lunas at Lunas Extension. Nakasama po ninyo, ako po si Attorney Ka, magkasama po natin on the technical side si Ray Taladro. Andiyan ba si Norman?
Norman Moraga, thank you so much. At sa lahat po yung mga kasamahan natin sa RHTV, ayan, thank you so much. Kita-kits at magkarinigan po ulit tayo tomorrow. Same station, same social media platforms ha. At DZRH News, DZRH News Television at DZRH Dos Compañeras Facebook page, DZRH TV 4K live stream sa YouTube naman po. Maraming salamat. Ako po si Attorney Cam, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Oras po natin, alas 7:30 ng gabi. Dos Compañeras.